Magandang umaga po sa bawat isa. Muli ng Diyos sa umaga na ito sapagkat ngayon ay araw ng Martes. Magpapatuloy ang ating pagpupulay-bulay sa ating pinag-aaralan. Bago ang lahat, tawagin muna natin yung tunay na dakila. Sapagkat siya ay dakila. Hallelujah. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nagalis sa mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay. Ipinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama. Hindi iwan mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay lumawag. Binigyan pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas ako'y kanya pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Siya na nagbigay. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nagalis sa mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay. Pinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama. Hindi iwan mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag. Binigyan pansin ang isang katulad ko. Hallelujah. Sa mga nakalipas ako'y kanya pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Hallelujah. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag. Binigyan pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas ako'y kanya pinalaya. Diyos na mabuti
the last time, tunay na dakila. Glory, hallelujah. Tunay na Dakila, Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos na sa akin ay tumawag. Binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas ako'y kaniya pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na Diyos na mabuti. Diyos na mabuti at tunay na Diyos na mabuti for the last time. Diyos na mabuti at tunay na Dakila. Magtuloy na tayo sa Panginoon. Glory, hallelujah. We praise your name, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory. We praise your name. Hallelujah. Dakila po kayo, Panginoon. Wala po kayong katulad. Ama, salamat po sa inyo. Salamat po sa umagang ito sapagkat kami ibinangon nyo. Tunay nga po kayo dakila, walang kapantay, Panginoon. Walang sukat ang inyong kalalagayan. Kayo ang nag-iisang Diyos. Salamat po sa inyo sa umagang ito. Sapagkat kayo ang patuloy na gumagabay sa amin. Lord, patuloy nyo kaming samahan at turuan, Panginoon. Kaya, Diyos, sa patuloy ng aming pagbubulay-bulay, nawa namin, O Lord, mga nais mong iparating sa amin ang inyong tunay na layunin, Panginoon. Alam ko, O Diyos, gusto niyo po na kami ay hindi nagdududa. Gusto niyo pong kami ay lumago sa aming pananampalataya. Ama, salamat po. Sapagkat kayo ang lahat na patuloy na may akda ng lahat, Panginoon. Hindi kayo tumitigil sa inyong paggawa, sa inyong pagkilos, Lord, sa umagang ito. Kaya Ama, dalahin ko ang inyong patuloy na pagsama. Patuloy niyo pong itago sa inyong likuran. Lord, huwag makita ang aking mga kapalipakan. Bagkos kayo po makita sa akin, Panginoon. Kaya patuloy po kayo maitaas, Ama. Salamat po, Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Kami po ay babati sa mga kapatiran namin na kasama sa FB Live. Good morning po, Brother Ivan Kier Tataro Castro. Good morning po, Brother Udi G. Velasco, Brother William Villacorta, Sister Anita Katembung, Sister Cherry Pimentel, Brother Oliver Martinez, Auntie Rosalie Laksigen, Brother Fernan Rayo, Sister Liway Anorico, Sister Faustina Fuentes Rovero, Brother Alan Fabriag, Sister Evelyn Ancahas, at Brother Alan Rocreo. Good morning po sa bawat isa. Amen. Salamat po sa Panginoon. Nandun pa rin tayo. Yung pa rin ang topic natin. Ilang devotion na lang. Nasa John chapter 12 na tayo. Praise God. Nawa ay patuloy mo na magpahayag sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Pakibasa yung ating text muli. Ulit-ulitin natin yan. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang topic po natin ay Jesus Wept, Part 6, Part 5. At ang text po natin ay sa John chapter 11 verse 39 to 44. Verse 39, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon,
4 na araw na siyang patay. 40. Sinabi ni Jesus, Hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? 41. Kaya tinalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. 42. At alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. 43. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. 44. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa muka. Iniutos ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at nang makalaya. Amen, bless you. Salamat sa Panginoon. Gusto kong ulitin, may dalawang Lazaro sa Bible. Yung nasa Luke 16. Magkaiba yun. Magkapangalan lang yun. Kasi huwag niyong isipin na si Lazaro na kapatid ni Maria at Marta ay naging pulubi. Iba yung naging pulubi, hindi nag-aabot yun. Kasi ang Panginoong Jesus ay nandito, pero yung pulubing si Lazaro ay nakay Abraham na. Kaya magkaiba yun. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo, baka mamaya, kasi may narinig akong turo, si Lazaro daw ay nasa piling na Abraham, pero nung nabuhay, naging pulubi. Parang hindi yata tama sa konteksto. Kasi marami magkapangalan. Si Judas Iscariote, si Judas na kapatid ni Jesus. Diba? Kaya yung mga hindi nagbabayad sa jeep, Judas yun. Okay. So, ang Diyos, gustong-gusto ng Panginoon na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Ang Panginoon, lagi siya nagtuturo at nakakonekta ito para lumago ang ating pananampalataya. Ayaw ng Panginoon na tayo nagtuturo sa Kanya. Di ba, sabi ko nga sa inyo, may dahilan kung bakit tumangin si Jesus. Hindi dahil ayaw niya ng kamatayan, hindi dahil namatay si Lazaro, kundi yung mga minamahal niyang kaibigan, no? Tandaan nyo yung mga minamahal niyang kaibigan, yung pa dapat, ang unang-unang dapat nagtitiwala sa Kanya. Di ba sabi ko nga sa inyo, imagine nyo na lang, halimbawa si Sister Ami, magkasama kami, nag-uusap kami, treasurer siya, pero wala na pala siyang tiwala sa akin. Di ba masakit yun? Ganon din yun. Halimbawa si Shing at si Ate Jess, wala na palang tiwala si Shing. Masakit ka Ate Jess yun. Kaya ang Diyos, sa kanyang pamamalagi dito sa lupa, talaga i-develop niya yung pananampalataya ng mga apostol at mga kaibigan niya. Kasi ang pananampalataya, mahalaga yan. Yan talaga ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Di ba sabi ko nga sa inyo, hindi dahil sa kautusan kung bakit tayo naging anak ng Diyos. Dahil sa pananampalataya. Kaya kung magdududa ka, bang usapan nyo? Kaya nga, sa verse 40, ulit natin, 41, 40. Verse 14 ng John 11, Sinabi ni Jesus, Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Okay, pakiulit yung tatanungin. Verse 39, Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Amen. So dito, makikita niyo mga kapatid, alam ng Panginoon. Hindi ba alam ng Panginoon na nangangamoy na si Lazaro? Alam niya yan. Pero pinabubuksan niya, hindi si Jesus ang nagbukas. Hindi ang Panginoon ang nagbukas. Kailangan yung mga nanonood,
yung mga tao magkaroon ng bahagi. Kaya sabi niya, buksan nyo. So dito ay sinasabi ng Panginoon, Marta, manood ka. Ano ang gustong gawin ni Marta? Lord naman, mabaho na yan. Nakalimutan. Di ba sabi ko nga sa inyo, habang binubulay-bulay natin ang konteksto ng chapter 11, alam nyo, tungkol sa pananampalataya. Pag ang Panginoon ay gusto mong maging masaya, huwag kang magdududa. Pag gusto mong maging maligaya ang Diyos, huwag kang magdududa. Pero pag ang Diyos ay gusto mong maging malungkot, magduda ka. Kasi ang Diyos ay nasasaktan. At ang tugon ng Panginoon sa kawalan ng pananampalataya ay kabagabagan. Tama ba yung sabi ko? Kabagabagan. Ano? Tumama na nga. Tama po yun. Oh. Kabagabagan. So, yun ang tugon ng Panginoon sa mga hindi nagtitiwala sa Kanya, lalo na sa mga nagmamahal sa Kanya. Tatanungin ko kayo mga anak ng Diyos, nagtitiwala ba kayo sa Panginoon? Amen. Hindi sa panahon ng blessing yan. Ang pagtitiwala sa Panginoon, nasusukat siya sa panahon na may pinagdadaanan ka. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, buksan nyo, Lord. Alam nyo, kulang lang sabihin ni Marta, wag Lord. Wag po. Bakit? Nakalimutan ni Marta na yung kaharap niya ay buhay. Si Jesus ay buhay, di ba? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Nakalimutan niya na yung buhay ay kaharap niya na. Hindi mo na kailangan intayin yung darating na hinaharap. Yung resurrection of the dead. Yung pagkabuhay, hindi mo na kailangan intayin yun kasi pwedeng baguhin ng Panginoon yung sitwasyon ng araw na iyon. Siyempre, dahil nga yung kanyang mga kaibigan ay may pag-aalinglangan. Kaya naman, verse 40 namin, to 41. Verse 40 ng John 11, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? 41. Oh, wait. So dito, pinagdidiinan ng Panginoon yung pananampalataya. Tandaan nyo, yan lang lahat ang dahilan nun. Pananampalataya. Bago natin ituloy yan, basahin natin yung verse 15 ng John 11. Pakibasa. Verse 15 ng John 11. John chapter 11 verse 15. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon, upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Amen. So dito talaga, ang focus ng Panginoon para manampalataya yung mga kaibigan niya. Kaya si Mara dito, makikita nyo na talagang may pag-aalinglangan na siya. At iniintay niya yung hinaharap. Ang nakalimutan niya, talagang nakatakda, mga kapatid. Nakatakda niya na buhayin talaga si Lazaro. Naalala niyo ba yung si John chapter 9? Yung isang lalaki may sakit na bulag. Naalala niyo ba yun? Ang sabi ng mga apostol, sino po ba ang nagkasala? Yung magulang niya o siya? Wala nagkasala. Talagang ipinanak siyang bulag, no? Para ano daw? Para maparangalan? Yun, para makita yung kadakilaan ng Panginoon. Kaya, sa buhay natin ito, may talagang dumarating talagang minsan mabigat na problema. Tuloy natin, 41. Verse 41 ng John 11, kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. 42. At alam kong lagi mo akong diringgin.
Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Amen. So dito, makikita mo talaga na pinagdidiinan ng Panginoon yung pananampalataya. Tandaan niyo mga kapatid, gumagawa ng himala ang Panginoon para lalo tayo magtiwala sa Kanya. Kaya mayroong himala. Pero ayaw ng Panginoon na yung himala ay gagawin nating basihan. Pag walang himala, mahina ang pananampalataya. Maghahanap ka ng church na gumagawa ng himala. Kaya, di ba sinasabi ko nga sa inyo, yung talagang miracle o yung himala, eh hindi talaga garantisado para ikaw ay maligtas. Amen? Kaya ituloy mo sa rami. 42 at 43, pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Amen. So dito, nagpasimula ng gumawa ang Diyos. Nag-declare na siya ng faith. Kailangan mo lumabas sa bibig mo, i-declare mo, Lazaro! Ganito yan mga kapatid. Basahin mo nga ng with feelings na rami. 43, pagkasabi nito ay sumigaw, Lazaro, lumabas ka. Yun. Lazaro! Lumabas ka, mga kapatid. Gusto kong sabihin sa inyo, hindi kausap ng Panginoon yung bangkay. Ha? Hindi kausap ng Panginoon yung bangkay. Ang kausap ng Panginoon, nasa kabilang buhay. Hindi nyo nakikita yun. Hindi natin nakikita yun. Why? Kasi nandito tayo sa ating katawan. Hindi natin nakikita yun. Kasi itong katawan na ito, limitado. Subukan nyo mamatay. At makikita nyo palang wala ng boundary. Lahat. Makikita nyo na walang limitasyon. Ngayon, nung tinawag ng Panginoon si Lazaro, hindi ko alam ito imagination ko lang at base sa Biblia. Hindi ko alam kung ang Holy Spirit ang nagbalik sa kanya. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, bumalik yung kaluluwa ni Lazaro. Kasi mayroong senaryo sa Biblia. Kaya, nung sinabi ng Panginoon na, Lazaro! Lumabas ka! Ang ginawa siguro marahil ng anghel. Yun na lang muna, yun ang una. Lazaro, halika na. Balik ka na uli. Now, paano yung katawan ni Lazaro? Di ba sabi nga ni Martha, Lord, mabaho na yan. At talagang natiyak namin yan. Pag apat na araw ng patay ang tao, mabaho na. Kasi si Kuya Boy, si Pastor Josiah, ay nakatagpo, nangyari sa pinsang Kuya. Yung kapatid ni Pastor Joseph, 4 na araw namin natuklasan. Nakita ni Pastor Erning. Kaya binutas namin yung mga dingding. Lumaki na siya. Na-decompose na. Talagang, iba na talaga amoy. Kung mabaho na yung amoy daga, iba talaga yung pagtao. Iba talaga. Kaya, siyempre, yun ay, si Lazaro, binihisan at nilinisan. Kaya talaga nakaayos yun. Kaya, paano nangyari yun? Lord, kung babalik si Lazaro sa kanyang katawan, paano yung katawan ni Lazaro? Hindi mo na problema yun. Problema ng Diyos yun. Yung problema ng Diyos, huwag mong problemahin. Yung problema mo, yun ang problemahin mo. Kasi diyan ipapakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Tandaan nyo, ang Diyos ang tumatawag kay Lazaro. Yung buhay at yung pagkabuhay. Tinatawag si Lazaro, Lazaro! Gano'n siguro yun with feelings. Labas! Kasi may authority siya. Amen? Pakibasa, tuloy. 44, lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa mukha. Inutos ni Jesus sa kanila,
Kalagan ninyo siya at nang makalaya. Now, bago natin yan pagtuunan, so paano talaga yung pangyayari? Paano nakabalik si Lazaro? At ano itong sinasabi ko? Buksan mo natin sa Lucas 16:22 para magkaintindihan tayo. Lucas 16:22, pakibasa. Nasaan na? Lucas chapter 16 verse 22. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ng mayaman at inilibing. Okay, tingnan nyo ha. Ulitin mo angel. O, pakinggan nyo to ha. Verse 22. Nakasama mo nga angel, nakasama mo. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Oh, okay ha. Now, paano yun? So, yan yung Lazarong pulubi. Paano yun? Pag tayo pala ay mamamatay, tanda mo ha, itong katawang ito, kung nagbabantay yung mga nasa morgue, yung mga nagbebenta ng ataol, yung may mga panukat, anong sukat yan? Buhay ka ba, sinusukatan ka na. No? Meron namang mga anghel na pag nalagutan ka ng hininga, nalagutan ka ng hininga. Halimbawa si John the Baptist, nakaganyan, pupugutan ng ulo. Pag-cut ng ulo, biglang lalabas yung automatic. Lalabas yung nakatira dito. Anong gagawin ng anghel? Bigla kang kukunin. Kasi bakit? Nakahiwalay ka na eh. Sa iyong katawan. At ano raw sabi ni Angel? Dinala ng anghel si Lazaro sa piling ni Abraham sa langit. Ibig sabihin, kung yung anghel ang nagdala kay Lazaro, no? Kay Abraham, possible, yung Lazaro na binuhay ng Panginoon. Lazaro, labas! Hindi pa rin tatagal si Lazaro sa paraiso. Hawak ko marahil ng anghel. Hindi ko alam. Kasi nga, ang anghel ang nagdadala pag tayo ay namamatay. Sila ang nakaabang sa atin. Hindi nyo nakikita yan. At hindi ko yan nakikita. Bakit? Nandito pa tayo sa katawang limitado. Kaya marahil, pag tayo ay namatay, halimbawa ako, no? Natupad na yung pangarap ko. No? Halimbawa, automatic, yung anghel, kukunin na ako. Kasi, etong katawang ito, mga kapatid, parang container lang ito. Lalabas tayo dito. Yung totoong gym, yung totoong shing, no? Lalabas dyan. At yun ang dadalhin sa paraiso. At kung nasa paraiso na si Lazaro, nung tumawag yung buhay, nung tumawag yung Panginoon, Lazaro, tayo na, balik ka na. Binalik siya ng anghel. Marahil. Kasi nga, kung titignan nyo yung Lucas 16:22, dinala siya ng anghel para humay namatay, mga kapatid. Narinig niyo ako? Kaya nabuhay si Lazaro. Bakit? Di ba sabi ko nga sa inyo, si Jesus ay may authority, may kakayahang bumuhay ng patay. Amen? Si Jesus ay may kakayahang bumuhay ng patay. Hindi lang yung pagkabuhay. May kakayahang siyang bumuhay ng patay. Ano nangyari ngayon? Marahil, lumabas si Lazaro, 44 sa namin. Verse 44, lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa mukha. Inutos ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at naang makalaya. Amen. Now, so, si Lazaro, alam niyo ba yung mami? Nakagano yan. Alam niyo, yung mga patay, lalo na yung mga Muslim, no? Nililinis siya, pinaliliguan niya. Tapos, yung binabalot-balot yan, parang suman.
Binabalot yan, tapos tinatali. Nakaganon si Lazaro. Kaya nung bumalik si Lazaro mula sa paraiso, tumayo, so yung katawan nun, kung yung katawan niya ay medyo masama ng amoy, nagbabasa-basa na, automatic yun, naayos muli. Kasi nga, yung kapangyarihan ng Diyos, nung time na yun, ay nadoon sa libingan. At bumalik uli yung nakatira. So, ano nangyari? Inayos yung bahay. Nawatan. Kasi yung bahay nasisira. Kaya nung bumalik si Lazaro, automatic, naayos uli yung bahay niya. Lumabas si Lazaro. Anong sabi ng Panginoon? Kalagay nyo. Amen? Now, nung sinabing lumabas si Lazaro, yun yung declaration of faith. Mga kapatid, kaya merong himala. No? Yun ay pasimula ng paghakbang. Kaya nagbibigyan tayo ng himala ng Diyos. Gumagawa siya ng himala para magkaroon ng pasimulang ng paghakbang. Number 2. At ang himala ay kailangan ng katotohanan. Ano yun? Huwag kang matakot. Mga kapatid, marami kasi sa panahon natin ngayon natatakot ng mangaral lang ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay bumubuhay ng patay. Mga kapatid, pag niloob ng Diyos na bumuhay ng patay, mangyayari. Hindi kayo dapat matakot. Huwag kayo matakot ang mangaral na ang Diyos ay nagpapagaling, nag-aayos ng problema. Kasi ngayon mga kapatid, ang sikat na message ngayon na pinapangaral ay mauunawa kayo ng Panginoon. Nasa biyaya kayo ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. Amen. Yun ang kalimitang ipinapangaral. Totoo naman. Huwag tayong matakot na mangaral na ang Diyos ay nagbabago ng buhay, nagpapagaling, bumubuhay ng patay. Ano yung kalimitan mga kapatid? Ilan lang naman yan. Hindi naman lahat ng panahon bumuhay ang apostol eh. Sa Old Testament, si Elias lang. Hindi lagi. Tandaan nyo mga kapatid, pag ikaw ay nagpe-pray ng double portion of anointing, ihanda mo sarili mo. Sabi nga ni Elias kay Eliseo, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Gusto mo ng kapangyarihan? Merong may katumbas yan. Baka mamaya iwanan ka lang ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, ng asawa mo, nang hina ka na. Mga kapatid, kung gusto nyong magamit ng Panginoon, makita talaga yung kaluwalhatian ng Diyos sa isang sitwasyon, ay talagang manindigan ka. Yung malaking problema sa iyo, huwag kang matakot. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, huwag tayong matakot kung meron mang isang sitwasyon sa buhay natin. Huwag tayong matakot sa mga problema natin. Huwag niyong iyakan ang problema natin, mga kapatid. Oo. Talagang mahirap may problema. Pero tignan mo kung bakit ka may problema. Kasi may gagawin ang Panginoon. Kung gusto niyo makita ang himala ng Panginoon, Lazaro! Lumabas ka! Kung gusto niyo makita ang pagkilos at kamay ng Panginoon, kailangan niyo mamuhay sa katotohanan. Kailangan huwag kayong matakot na ang katotohanan na ipamuhay ninyo. Bakit? Kasi kailangan nating ipakita sa mga tao na ang Diyos ay gumagawa. Hindi lang noon. Kahit ngayon, mga kapatid. Ay hindi. Kaya ng Panginoon yan, lagnat. Mga kapatid, kahit mabibigat na problema, kaya ng Panginoon.
hindi lang lagnat. Amen? Kasi nga, gusto ng Panginoon na talagang magtiwala tayo sa Kanya. Mga kapatid, kung maintindihan nyo lang talaga at mauunawaan nyo, na hindi natin kailangan matakot sa mga malalaking pinagdadaanan, sa malalaking pagsubok. Kasi, mga kapatid, yung malaking pagdadaanan at pagsubok, tandaan nyo, doon nyo naman makikita yung talagang glory, yung kalwalhatian ng Panginoon. Yung talagang pagkilos niya, mga kapatid. Hindi ko alam kung talagang gusto nyo talagang makakita ng pagkilos ng Panginoon. Kung gusto nyo makakita ng pagkilos ng Panginoon, nakakaiba. Mga kapatid, hindi lang lagnat. Kahit sa buhay natin, kailangan nating tumayo, manindigan, na kaya ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, hello? Na kaya ng Panginoon. Sana maunawaan natin yan, mga kapatid. At maintindihan natin yan. Kasi maraming Kristiyano ngayon, pag mabigat ang problema, pinabayaan niya ako ng Diyos. Hindi. Hindi gagawa ang Panginoon sa pagsagana ka. Hindi mo makikita ang glory ng Panginoon pag talagang puro blessing ka lang. Kung gusto mo makita ang glory ng Panginoon, ay humanda ka. Pag ikaw ay merong mabigat na problema, alam ko may gagawin ng Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, pag merong namiminta sa akin, sinasabi si Pastor Jim ay bulag, stroke. Alam niyo ba, natutuwa ako. Totoo lang. Bakit? Kasi nakikita ko yung glory ng Panginoon. Hindi ako nahihiya. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya na meron kayong problema. Huwag kayong mahiya na meron kayong sitwasyon. Kasi may gagawin ng Panginoon kung mananampalataya ka lang. Amen? Mga kapatid, ano pa at naging mananampalataya ka? Kung ang inaasahan mo lang, kung ang pagkakilala mo lang sa Panginoon ay tigabigay ng blessing. Mga kapatid, gustong-gusto magpakita ng Diyos sa atin na ma-extreme. Yung talaga makikita mo, kamangha-mangha. Eh kung alam mo lang na kamangha-mangha, lagnat. Hindi ka mangha-mangha yun. Uminom ka ng paracetamol. Kung gusto mo makakita, mga kapatid, sabi ko nga sa buhay kong ito, hindi na ako minsan pa nag-iisip ako, Panginoon, Lord, paano mo ako magagamit yan? Hindi na ako makabasa. Alam niyo ba, minsan, dumaring sa akin, bakit? Hindi ka pa naman pipi. Amen. Lord, sige po. Ito, prayer ko ito Kinakusap ko ang Panginoon. Lord, sige, magsasalita ako. Inaayos ko pagsasalita ako. Pero hindi ko naman ma-appreciate yung labas. Kaya tamad ako lumabas. Kasi, hindi ko naman makita Kung ano lang yung kaya mong galawan, doon ka lang gagalaw. Anong ibig ko sabihin? Tanggapin mo kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Amen? Kung gusto nyo makita ang pagkilos at paggawa ng Panginoon, dapat patuto tayong tanggapin kung ano yung pinagkakaloob sa atin. Kasi ang himala, ay ibinibigay sa atin para tayo ay patuloy na maniwala. Kasi ang Panginoon ay nangangaral, humahayo sila para ang kanilang pinangangaral ay malaman ng mga tao na totoo. Bago tayo magtapos, Lucas 17, verse 5.
17 verse 5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Amen. Yun ang ginagawa ng Diyos ngayon. Kung bakit merong himala. Gusto niya kasi lumago yung ating pananampalataya. Mga kapatid. Pero paano lalago yung ating pananampalataya kung alam mo lang na prayer, blessing. Lord, pengin yan. Wala na ako nito. Mga kapatid, kaya handa ka rin. Handa ka rin sa malaking problema. Huwag kang matakot. Huwag kang umiyak na parang bata. Tanggapin mo. At huwag mong kakalimutan, may gagawin ng Panginoon. Amen? Kasi, pag gusto mo talaga makita yung pagkilos ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon kay Moises, anong ginagawa mo? Nung ang mga alagad ay, yung mga Israel ay naglalakad na at sila ay nasa tabing dagat na. At wala na sila mapuntahan, hinahabol na sila ng mga Egyptyo. Anong sabi ng Diyos kay Moses? Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Tingnan mo ang aking pagliligtas. Stand firm and see the salvation of God. Mga kapatid, gusto kong ipaunawa sa atin to. Huwag tayong magtatampo. Huwag tayong malulungkot pag tayo ay nasa malaking problema o inilagay tayo ng Panginoon sa sitwasyon na masasaktan tayo. Huwag kayong magtatampo sa Panginoon. Kasi alam ng Panginoon yung gagawin niya. Magtiwala ka lang. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Mga kapatid, itong pinagbubulay-bulay natin ay gusto kong ipakita ng Panginoon yung kanyang kakayahan, magtiwala ka lang. Kasi hindi makakagawa ang Panginoon kung ikaw ay nagdududa. At pag ikaw ay nagdududa, ang tugon ng Panginoon, nababagabag siya. Yan ang tugon ng Panginoon. Pero pag ikaw ay nananampalataya, anong sabi sa Hebrews 11:6? Nalulugod siya. Kalulugdan ka niya, mga kapatid. Amen? Anong oras na? 43. Ituloy pa natin. Pwede pa yata. Okay. Tuloy. Verse 45 ng John 11, marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. Amen. So, may mga sumampalataya. Ituloy mo. 46, ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Yun, ang sinasabi ko. Diyan ang sinasabi ko, mga kapatid. Na yung himala, yung miracle, hindi talaga garantisado o patunay na may maliligtas. Bakit? Hindi lahat nananampalataya. Kalimitan sinasabi ng mga mangaral, miracle will not guarantee salvation. Bakit? Tingnan mo, anong ginawa nila? Ano ang epekto o response ng mga Hudyo na iba? Pumunta sa mga Pariseo. Ulitin mga 46 sa namin. Verse 46, ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Nako. So, nahati yung tao. Yung iba, natuwa. At nanampalataya. Diba sabi ko nga sa inyo, kaya merong himala dahil yan ang pasimula ng pananampalataya. At ang himala ay pasimula din ng paghakbang. Act of faith. Pasimula ng paghakbang. At ano pa? Yung himala ay kailangan din ng katotohanan. So yung mga tao, nakita nila, ito yung totoo. Kaya gumagawa ng himala ang Diyos. Pero ang miracle o ang himala ay hindi patunay na ang lahat ay mananampalataya. Hindi garantisado
na ikaw ay maliligtas. Kaya hindi yan ang basihan ng Panginoon eh. Ang basihan ng Panginoon hindi himala. Ano? Salita. Maniwala ka sa salita. Yun ang gusto niyang maging basihan natin at pundasyon natin. Hindi himala. Hindi laging gagawa ng himala ang Panginoon. Gusto niya magpakita ng himala sa atin. Pero ang gusto niya, kahit walang himala, naniniwala ka. Amen. Kaya anong ginawa ng mga tao? Nagpunta sa proseso. Naku! Si Jesus! Si Jesus! Bumuhay na naman ang patay. Marami na kasi ginagawang himala ang Panginoon. Ano yun? Nagpagaling ng bulag. Ano pa? Nagpakain ng mahigit 5,000. Marami. Kaya ano mangyayari kayo? Nagsumbong yung mga tao sa Pariseo. Bakit? Bakit sila nagsumbong? Kasi nga, makaka-apekto sa kanila yun. Kasi yung mga Pariseo, ang totoo, puro pang sarili lang. Puro pang sarili lang yun. Kaya pag gumagawa ang Panginoon, kaya yung mga iba doon, hindi na talagang parang naniniwala. Kinakabahan sila pag ang Panginoon gumagawa ng himala. Bakit? Kasi masisira yung kanilang samahan. Mabawasan ng offering. Mabawasan ng igapu. Pero ang Panginoon, patuloy ang paggawa ng himala. Hindi nila maaawat kasi gusto talaga ipakita ng Panginoon yung kanyang magagawa. Maniwala ka lang. Amen? Anong oras na? May oras na ba ako? 47, verse 47 ng John 11. Kaya tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Yun. Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Yun ang magiging problema nila. So, ang Panginoon, gumagawa ng himala, mayroong natutuwa. Siguro naman kung kayo yung may karamdaman at nasa manubang karamdaman, hindi masusukat ang inyong kaligayahan. Pero ano ba itong ibang taong to? Ano ba itong mga Pariseyong to? Nang problema sila. Bakit? Patuloy ang paggawa daw ng himala ng Panginoon. Pakiulit mga namin. 47, kaya tinipon na punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Amen. So, yun ang problema nila. Kasi yung mga tao, mahati. At yung mga tao, siyempre, ang gusto nila, ay nagpapakita ng himala. Kasi yun ang kailangan gawin ng Panginoon. Para yung mga tao ay maniwala. Tandaan yung mga kapatid, si John the Baptist, walang himalang ginawa. Pero naging kapakipakinabang siya sa harapan ng Panginoon. Bakit? Maraming naniwala sa Panginoon dahil kay John the Baptist. Pero eto, patuloy ang paggawa ng himala ng Panginoon, ano nangyayari? Nakaka-apekto ang Diyos. Kasi ang totoo lang, talagang kakalabanin ng Panginoon yung mga Pariseo. Kasi nga, maling-mali sila sa kanilang pagkakilala at interpretasyon. Amen? Pakiulit mo na sa ramin. Verse 47, kaya tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kaya dito, makikita mo, nagkakagulo na sila. Anong gagawin natin? Kasi, magiging mabigat para sa kanila kasi patay na muling nabuhay. Gusto ko sabihin sa inyo, no, si Lazaro, marahil pagtandaan ni Lazaro, namatay din siya. Hindi yan
baka isipin nyo na si Lazaro hindi na namatay. Hindi, namatay pa rin niya. Pero ginawa na ng Panginoon yung tungkulin niya para ipakita yung kanyang glory, yung kaluwalhatian niya. Kaya dito, ulitin ko, nag-meeting ng mga tao, anong gagawin natin? Mabigat ito yung pinapakita ng Panginoon. Makakasiya sa samahan natin yan. Tuloy mo 48. Verse 48, kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang templo at pahihirapan ng ating bansa. So, ang totoo, hindi naman yung talaga hindi naman yung talagang purpose nila na paparito yung mga Romano. Hindi. Mawawala yung mga member nila. At gagamitin lang nila yung Romano. Bakit kagad wawasakin? Kaya, bago dyan ako magtatapos, baka maubos yung oras, mabibiting kasi ako Na mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, at uulitin ko, no? Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot sa mga problema natin. Huwag nating iyakan yan. Magpatuloy tayo na maniwala sa Panginoon. Amen? Kasi sa buhay natin ito, gustong gumawa ng Panginoon. Pero kailangan handa ka. Handa kang tayuan mo yung katotohanan. Kasi kung i-interpret natin yan, yung libingan, no? Binukas yung libingan. Mga kapatid, kailangan handa ka rin na ihahayag mo yung sarili mo. Hindi ko alam kung nagsisingin sa inyo o naunawaan nyo ko. Pero ganito na lang. Kung gusto nyo makita ang pagkilos at paggawa ng Panginoon, kailangan talagang tayuan nyo yung katotohanan. Huwag kayong matakot. Amen? Kaya bukas ulit tutuloy natin. 49 tayo hanggang 52. Kasi mabibitin ako dyan Amen? Kaya muli umabot tayo ng tunay na dakila. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nagalis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay. Ibinakita sa akin ang kanya layunin. Hallelujah. Na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama. Hindi iwan, mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa'kin ay tumawag. Binigyan pansin ang isang katulad ko. Sa mga nagkalipas ako'y kanya pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Tunay na dakila ang Diyos na sa'kin ay tumawag. Binigyan
at tunay na dakila. Hallelujah, glory. Glory. Sige po, bull tayo sa Panginoon, glory. Hallelujah, we praise you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Salamat sa inyo. Hayaan nyo, Panginoon, ang buhay ni Lazaro ay patuloy namin maunawaan, maintindihan, Panginoon. Hallelujah, kayo ang patuloy na gumagawa, Panginoon, sa mga sitwasyon. Huwag kaming matakot, Panginoon. Kung mabigat pa ng problema, huwag kaming matakot, Panginoon. Huwag kaming mahiya, huwag kaming magkailangan, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Zakati. Praise you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa inyo, O God. Salamat po, Panginoon. Tunay po kayong dakila, Panginoon. Salamat po sa mga pinakita niyong himala, Panginoon. Salamat sa pag-asa na binigay niyo sa amin. At kami, Panginoon, ay tinuturuan niyo ng paraan para sa aming pananampalataya ito'y lalong tumibay at maituwid, Panginoon, ayon sa inyong pamantayan. Purihin ang iyong dakilang pangalan, dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God, anuman ang aming sitwasyon, huwag naming makita yung aming kahinaan o aming mga pangit na kalagayan, kundi yung plano mo, Panginoon, na siguradong mayroon, iyon ay aming makita. Hindi man namin makita, magtiwala kami, Panginoon, na ikay may ginagawa, Panginoon, na ikaluluwalhati mo sa pamamagitan ng aming mga ordinaryong buhay, Panginoon. Kaya wag po kaming magkaroon ng damdamin na naiinit, nababagot, o nagdaramdam sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuti. Lord God, salamat, Panginoon, patuloy yung pagpalain ng aming tagapagsalita. Kayo po ang patuloy na gumawa sa Kanya at nilulukuban namin siya ng inyong banal na dugo. Ano man ang gawa ng kaaway para siya ay panghinain ng loob, Lord, lalo sa maghapong siya ay mag-isa. Kayo, Panginoon, ang tumulong sa Kanya, Lord, at bigyan mo siya ng lakas sa Kanyang pakikipagbaka. Sa inyo pong papuri at pasasalamat sa tulong niyo sa bawat isa sa maghapong ito at bukas sama-sama mo kami ulit ipunin para mag-aral ng inyong salita. Sa inyo pong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa mga hindi pa namin nabati kanina, Sister Nora Santos, Sister Aquino Raymar, Raquel Narboneta, Ma'am Lorna Calixto, Eden Danyo, Sister Telma Dosol, and Brother Jerry, Ate Budang, Sister Rochelle Nopre, Sister Lilay Uwal, Pastora Mary Chris Claudio, Sister Crisel Centeno, Brother JC Gardose, Rachel Teruel, hello, kumusta po kayo dyan? Jocelyn Tika, Sister Ining Ruiz, kumusta po kayo? Brother JD Salarda, Ivy Dorado, at Pastor Bert Salarda, good morning po sa inyo. Tapat po ang Diyos.